Magandang gabi, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas. Mula sa pagsali sa mga liga hanggang sa pagsuporta sa ating mga iniidolong basketball teams, hindi nawawala ang mga masugid na tagahanga at parte na ng ating pangarap ang makita ang ating koponan na makapasok sa Olympics. At lahat ng pangarap na ito, nasa kamay ng ating national basketball team, ang Team Gilas. Pilipinas! 12 sa pinakamahusay na amateur at collegiate basketball players na mula pa sa iba't ibang liga sa loob at labas ng Pilipinas. Ang ilan sa kanila naging mahigpit na magkaribal pa noon, pero ngayon naglalaro sila sa ilalim ng iisang pangalan. Taong 2008 nang mabuo ang Smart Philippine National Basketball Team. Kasama sa mga manlalaro nito ang dating star player ng Ateneo na si Chris Chu. Ako po si Chris Chu, and I play shooting guard or sometimes point guard for the Gilas national team. Isang honor ito para sa akin na makapaglaro para sa national team natin. Siyempre, hindi lang tayo naglalaro para sa isang club o kumpanya, subalit para sa isang sa bansa talaga natin, tsaka para sa flag natin. Si Chris ang tumatayong captain ball ng Philippine team. At isa sa kanyang mga teammate ang mahigpit niyang kakumpetensya noong naglalaro pa siya sa kolehiyo. Ako po si JV Casio, playing point guard for the Smart Gilas Team Pilipinas. Pagkamat matagal nang inaasam ni JV na maging profesional na manlalaro, hindi raw niya palalagpasin ang pagkakataon na makasali sa national team. Talagang hindi naging madali sa akin yung decision na to. I realized na, yun nga, there is a program and at this early stage of my siguro life, playing for the country is really a great honor and privilege talaga. Para kay Chris at JV, kasama ng iba pa nilang mga kakampi, hindi mahalaga ang pangalang nakatatak sa kanilang likuran, kundi ang salitang nakaukit sa kanilang mga dibdib. Sa ngayon, puspusan ang paghahanda ng national team para sa gaganating Asian Games sa Guangzhou, China sa Nobyembre. At para mahasa sa estilo ng paglalaro ng mga dayuhan, nakilahok ang Philippine team sa iba't ibang basketball tournaments sa abroad. Prove our case to the world that we are a team to be reckoned with in Asia. Siyam na bansa na ang narating nila dahil lang sa paglalaro ng basketball. Kabilang narito ang Lebanon, Qatar, Taiwan, China, Australia, Serbia, Indonesia, Saudi Arabia at Estados Unidos. Kadalasang mas malalaki at mas malalakas ang mga dayuhang manlalaro. Pero hindi naman pahuhuli ang Philippine team pagdating sa bilis at galing. Lalo pa silang ginaganahan dahil sa naghuhumapaw na suporta ng ating mga kababayan. Kung nakikita mo mga Pinoy na nagsisikap at naghahanap buhay sa mga ibang bansa, parang kami yung nagiging simbolo nila o pag-asa nila na kung nanalo kami ng games, parang tagumpay rin ito para sa kanila. Pilipinas! Nasaksihan namin kung paano nakipagbuno ang Philippine team laban sa naglalakihang mga player ng ibang bansa. Tulad na lang ng harapin nila ang bansang Lebanon sa naganap na FIBA Asia Stankovic Cup noong Agosto. Ilang segundo na lang nalalabi, lamang ng 1 puntos ang Lebanon. Pero may pagkakataon pa ang Pilipinas. Sobrang na-down ako dahil
ay yun nga, dahil gusto ko talaga manalo and alam namin na kaya namin manalo. Luhaan man na natalo sa Lebanon, mas pag-iigihan pa raw ng Philippine team ang kanilang pag-iensayo para sa mga susunod nilang torneo. Basta't para sa inang bayan, hindi raw sila padedehado at lalaban sila hanggang sa huling segundo. Kailangan namin yung suporta nyo, lalo na sa darating na Asian Games itong November sa Guangzhou sa China. Matindi ang labanan and kailangan talaga namin ng suporta ninyo at ng prayers ninyo. We'll do our very best for you and for our country. Halos nalibot na ng national team ang buong mundo dahil sa kanilang paglalaro ng basketball. Pero alam nyo ba, hindi lang naman puro training ang ginagawa ng Team Gilas sa ibang bansa. Siyempre, may panahon din sila para maglibang, mamasyal at makapiling ang kanilang mga tagahanga sa abroad. Pagkatapos ng bawat laro, hindi naman nawawala sa ating mga manlalaro na mamasyal sa mga bansang kanilang pinupuntahan. Una ka na naman mga injured boys, come here. Kadalasan may mga kababayan silang sumasalubong at pinaparamdam ang mainit nilang pagtanggap. Kabayan! Ipinakita sa amin ni Chris at ng kanyang mga kakampi ang ilang magagandang tanawin sa Lebanon. Sa gitna ng tournament, syempre kailangan din natin magpahinga at maglibang. Kaya mga kapuso, samahan niyo kami para libutin ang Beirut. Yes, sir! Ano tanawin, no? Parte ng pagiging kasapi ng national team ang mga ganitong benepisyo. Halos nalibot na nga raw nila ang buong mundo sa dami ng basketball tournaments na kanilang sinalihan. Bukod pa ito sa mahigit 40,000 piso na kinikita nila kada buwan sa paglalaro ng basketball. Kaya naman sinusuklian nila ito ng puspusang pag-iensayo. Ang bawat butil ng pawis, iniaalay nila para sa lahat ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Pag naglalaro kami sa ibang bansa, dala namin ang pangalan ng Pilipinas, ang dangal ng inang bayan. Parang Dubai. Pero hindi lang pala mga players at coaches ang nabibiyayaang makapaglamyerda sa ibang bansa. At kung saan man naroon ang ating mga manlalaro, tiyak na naroon din daw ang kanilang all-around utility man. Ako po si Andrew Ampo, nagtatrabaho sa Smart Gilas Basketball. Isa akong utility, taper, masayista. Wala round ako sa trabaho. At kapag nagdatingan na ang mga manlalaro, wala nang time out si Andro sa trabaho. Ito si Andrew, yung maasahan naming taper, utility, all around na. Siguro siya ang pinaka-swerte na utility dito sa Pilipinas kasi para sa buong mundo na ikot na niya. Mula US, Australia, Qatar, Lebanon, China, Japan. Kaya isang mapalad na bata ito si Andrew. Kahit na hindi naglalaro sa hardcourt, damang-dama ni Andro na malaki ang kanyang tungkulin. Kahit saan ako mapunta, hindi ko talaga makalimutan. Dahil ito talagang, yung panalangin ko talaga maging PBA utility. Lumampas pa doon, naging national pa ako, national team. Ang pagiging ganap na basketball player ay isang matayog na pangarap para sa maraming Pilipino. Marami kasi itong kaakibat na pribilehiyo gaya ng pagiging kilala at pagkakaroon ng magandang sweldo. Pero ang higit na mahalaga sa mga manlalaro tulad ng ating national team, ang magbigay karangalan sa ating bansa at maipagmalaki sa buong mundo ang galing ng Pilipino.